Dear Kuya Poy, ako po si Kyra Lynn, 26 years old mula dito sa Manila. Ang totoo po niyan, may karelasyon po ako ngayon. Alam ko naman na normal lang sa isang relationship ang magtalo paminsan-minsan. Pero ibahin nyo ang boyfriend kong si Jerry. Sa tuwing nag-aaway kami, ay palagi niya na lang akong ikinukumpara sa ex-jowa niya. Kesyo, mas mahal pa raw niya ito kaysa sa akin. At sabi pa nga na magaling kong boyfriend, kung hindi pa nga raw sila humantong sa hiwalayan, ay malamang wala raw ako sa lugar ko ngayon bilang girlfriend niya. Hindi ko alam kung nangaasar lang ba sa akin ang boyfriend ko kasi lahat na ng pangmamaliit ay ginawa niya sa akin, Kuya Poy. Kung pangaasar man yun, syempre gaya ng ibang tao, tinatablan din ako. Nasasaktan din ako. Nakakatawa nga, Kuya Poy, kahit hindi naman aminin ni Jerry. Alam niya sa sarili niya na kahit papaano ay may ibubuga naman ako kung ikukumpara sa babaeng humiwalay at hindi na nakatiis sa pag-uugali niya. Ewan ko ba pero sa tuwing sinusubukan ko namang kumalas at makipaghiwalay na kay Jerry, ay mabilis niya lang ding binabawi ang mga masasakit at hindi ko malunok na mga salita na hindi ko talaga deserve na marinig sa lalaking katulad niya. Pero bakit pinipili ko pa rin na magstay sa piling niya? Ina-assess ko ang sarili ko, Kuya Poy. Siguro, nasanay na lang talaga ako sa pinagsasabi niya. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, may mga pagkakataon na talaga na nasasaktan ako ng sobra at kung minsan pa nga, ay napapaiyak na lamang din ako sa mga desisyon na pinipili ko. Sa totoo lang, Kuya Poy, malapit na akong maubos na para bang isang kandila. Pagod na ako dahil ako na lang ang palaging umuunawa kay Jerry. Ang inihiling ko ngayon ay sana dumating ang pagkakataon na maisip niya man lang kung bakit ko pa rin siya pinipili kahit na nga hindi niya na yata alam ang mga pinagsasasabi at ginagawa niya sa akin para saktan ang aking damdamin. Maraming salamat po sa pagkakataon kung sakaling mabasa ninyo ang kwento ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo para mas alam ko kung saan na nga ba dapat dalhin ang relationship namin ni Jerry. Kung nakikinig ka man, Jerry, kung nasan ka man ngayon, sana maunawaan mo at maramdaman mo na gusto kong maging kakampi naman kita kahit paminsan-minsan lang. Lubos na gumagalang, Kyra Lynn. Napakinggan po natin ang kwento na ibinahagi nitong si Kyra Lynn kung saan nga sinasabi at binabahagi niya nga ang kanyang pakikipagrelasyon dito kay Jerry. Na wala yata kailangan yata itong si Jerry kailangan patikimin ng brake fluid para magkaroon naman ng magkaroon ng preno ang bibig. 'Di ba? Yan yung biruan Lalo na kapag ka naman tuloy-tuloy sa kung ano-anong gustong sabihin lamang sa iyong karelasyon o kahit sa kaninong tao. 'Di ba? Minsan nasasabi natin yan, "Uy, wala namang preno yung bibig neto."
'Di ba? Wag naman daw ganoon. Oo, pero sabi nga ni Kyraline dahil mahal niya kahit anong klase ng mga pangiinsulto, ng pangmamaliit at pagkukumpara sa kanyang ex-girlfriend nitong si Jerry, tinatanggap niya. Yes, nasasaktan siya. Yes, para bang gusto niya nang bumitiw. Pero, ang sabi naman din nitong letter sender natin na si Kyraline, madali lang naman din daw bawiin nitong si Jerry yung mga sinasabi niya dahilan para patawarin niya. Kyraline, alam mo dito sa kwento, nakikita namin na problema si Jerry. 'Di ba? Totoo 'yan. Oo, so tuwing nagtatalo kayo, madalas ikinukumpara ka, may problema itong si Jerry. Pero may mas malaking problema. May mas malaking problema akong nakikita. At sa'yo nang gagaling yun, Kyraline. 'Di ba? Sabi mo nga kasi sa tuwing nagtatalo kayo, madalas kinukumpara ka doon sa ex-jowa niya. Madalas namamaliit ka nitong si Jerry. Sa pamagitan ng mga salitang yun, dapat mas nakikilala mo itong partner mo. Ikaw ba talaga ang tinitignan niyang partner o siya ay ayaw lang na mawalan ng jowa at meron lang gustong patunayan? Ang sabi mo kasi ay iniwanan siya nung girlfriend niya. 'Di ba? At isinusumbat pa nga sa'yo na kung hindi dahil sa pag-alis ng girlfriend niya, wala ka dyan sa posisyon na yan bilang girlfriend niya. Wow! What an honor naman na maging jowa mo. Oh, it's such an honor. My boyfriend to be your jowa. Tanong ko naman, sino naman si Jerry? Pero ikaw naman, ba't ka naman pumapayag? Na ganyan-ganyaning kantratuhin ng isang tao? 'Di ba? Nagigets mo? Mali nga si Jerry. Ang problema, pinapayagan mo. At yun ang mas malaking problema. Ito, sabi ni Gail Enriquez dito sa YouTube natin. Kyraline, ibalik mo na yan sa ex niya. Huwag mo nang pagtiyagaan yung boyfriend mo na pasmado ang bunganga. Diba? Pasmado raw yung bunganga. Laging, hindi tumitigil. Diba? Diba? Ano ba naman, Kyraline? Pero I don't think maisosoli yan doon sa girlfriend dahil yung ex-girlfriend ang nang iwan na nga 'Di ba? And by this time, Kyraline, kahit pa nga mahal mo yung tao, na-experience mo, siguro, I don't know, we can only assume o speculate na ganyan siya doon sa ex niya. Or it could be, kasi nga speculation it could be nang dahil doon sa hiwalayan na yon na hindi niya matanggap, sinusungit-sungitan ka at pinagsasalitaan ka ng hindi maganda nitong si Jerry. Pero anuman ang rason, hindi mo deserve yan. Yang ganyang klase ng treatment sa loob ng isang relasyon. Kaya ang masasabi ko dyan, tama na, Kyraline. Hindi ka deserve nitong si Jerry na boyfriend mo, na kamo, mahal mo. Alam mo, sa nakikita ko sa sitwasyon ninyo, takot siyang mag-isa. Mataas ang insecurity nitong si Jerry na mapag-isa at matawag na single. At kumbaga ay ipinopost ka lang bilang girlfriend niya. Pero ang totoo, hindi pa siya nakaka-move on doon sa nakaraan niyang relationship or hindi niya pa talaga alam kung papaano nga ba ang tamang pag-handle ng isang relasyon. Unang-una, mapapansin mo yan. Hindi ka iniingatan. Madalas ang mga pagtatalo ninyo. 'Di ba? Immature ang meron kayong relationship. 'Di ba? Hindi ka niya minamahal dahil iniinsulto ka niya sa bawat salita niya. At lalong-lalo na, hindi ka iginagalang. Sa pag-uumpisa ng isang relationship, kailangan meron yung pag-iingat, makapag-provide ka, makapagpakita ka ng security doon sa partner mo. Naiingatan kita, na hindi ko pababayaan na masaktan ka ng ibang tao. Hindi lamang pisikal na sakit yun. Oo, kahit na yung mga pananalita na manggagaling sa ibang tao, may protection ka. Ngayon, kung sa kanya pa mismo, bilang minamahal mo ka mong jowa, nanggagaling ang mga hindi magagandang salita at nakapangmamaliit sa'yo at nakakainsulto bilang isang tao na hindi mo naman deserve, walang paggalang doon.
Isang mahalagang parte ng isang relationship, yung pag-build din, yung pag-establish ng respeto sa isa't isa. Walang dapat pang hinayangan kung iiwanan mo na yan si Jerry. Maniwala ka, Kyraline. Walang dapat na panghinayan. Panghinayangan. Ayan you deserve someone better. Pero bago mo siya hiwalayan, ang takeaway mo sa relationship na ito with Jerry ay yung wag ka masyadong malambot. Wag yung konting lambing, konting paliwanag, isang sorry, sige na nga, tayo na ulit, okay na ulit tayo. Nasaktan ako, nakita kanyang umiyak, nag-sorry, pinatawad mo na naman. 'Di ba? Para mo pa siyang tinitrain na, sige, ganito lang naman ako eh. Matampuhin lang ako pero konting haplos mo lang, konting bola mo lang, bibigay ulit ako sa'yo kasi love kita. No, Kyraline, hindi ganun yun. It doesn't work that way. Kailangan na mahal mo muna ang sarili mo. May respeto ka rin sa sarili mo. Kailangan ingatan mo rin ang sarili mo laban sa mga tao na katulad nito. Hinihiling mo na maging kakampi ang isang katulad ni Jerry? Patunayan niya, manligaw muna ulit siya. Balik ka doon sa unahan o sa hulihan ng linya kung gusto mo. Napatunayan talaga na mahal mo ako. 'Di ba? Dahil hindi magandang experiences na yung mga ipinararanas niya sa'yo. You have to learn to set yung certain boundaries sa kung papaano ka lang kakausapin ng ibang tao. Ng isang tao para dito sa relationship ninyo, kahit pakarelasyon mo siya, wala siyang karapatan na sabihin sa'yo kung ano lang yung nafe-feel niya, kung bad trip siya, mumurahin ka, ikukumpara ka sa ex. Para saan? 'Di ba? Hindi mo deserve yan. Kailangan may tamang respeto sa'yo ang taong pinili mo na papasukin sa puso mo bilang isang karelasyon. At rerespetuhin ka rin bilang isang babae, bilang isang tao. Kung wala yun, Kyraline, magpapatuloy lang ang pag-iyak mo, magpapatuloy lang ang pagtatanong mo sa sarili mo hanggang sa bumaba na ng bumaba ang tingin mo sa sarili mo at hindi mo nakilala kung sino ka ba talaga. Huwag mong hayaan ang mga katulad ni Jerry na pababain ang tingin sa sarili mo. Habang meron ka pa, sabi mo nga ay parang lumalaban pa. May binanggit ka rito sa kwento na, Kuya Poy, kung ikukumpara naman ako doon sa ex niya, may laban naman ako. No, this is not a competition about you at yung ex-girlfriend nitong si Jerry. Walang kompetisyon dito. Ang kailangan mo ay respetuhin ang sarili mo, mahalin ang sarili mo at alam mo kung paanong ingatan ang sarili mo, proteksyonan for that matter, laban sa mga taong pinapapasok mo sa puso mo. Hindi mo deserve si Jerry. Tama na. 'Di ba? Tama na. Hindi ganyan ang totoong nagmamahal. Hindi ganyan yung relasyon na iniingatan. Pangiinsulto. Okay lang yan siguro minsan. Kung galit na galit o puyat na puyat o I don't know. Siguro may isang moment na biglang sasabog lang. Pero alalahanin mo kahit nakainom, kahit nga puyat, kahit pagod, yun ang gustong sabihin ng isang tao. 'Di ba? You have to learn how to read between the lines. Ngayon, kung matinong-matino naman siya at ganyan ang lumalabas sa bibig niya, Kyraline, iba yan. Hindi yan. Hindi yan pagmamahal. Sabi ko nga kanina, baka gusto niya lang, meron akong karelasyon, iniwan ako ng jowa ko, ito na, meron ng kapalit. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Standy ka lang. Alam mo yung standy? Na ano lang, yung parang cartoon. Cartoon na tao. Ganun lang. Ito, may girlfriend ako. Yun lang 'yun. Sa status niya, in a relationship siya. Hindi siya matutukso. Bilang iniwanan ng jowa kasi nakahanap agad ng iba. 'Di ba? Huwag na. Tao ka eh. Humihinga ka. Hindi ka naman standy. Taas mo naman yung kalidad ng deserve mo sa isang relasyon. At hindi ko na pahabain pa, Kyraline, hiwalayan mo na yan si Jerry. Unless matuto siyang rumespeto ng tunay, magmahal ng totoo, at yung iingatan ka talaga niya. Yung pag-iingat na mula sa salita niya hanggang sa mga ginagawa niya sa loob ng relationship, kung willing din siya na magbago
ng pagtrato sa'yo. Improve ang pagtrato sa'yo ng malaki-laki na improvement talaga. Kung willing siya, patunayan niya ulit yan. Manigaw siya kung totoong mahal ka niya. Pero kung patatawarin mo na naman, nasa iyo talaga, Kyraline, ang malaking problema. Wala kay Jerry. 17 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.